Rafaela's point of view. I shifted on my seat. Ngayon ko lang din napansin na halos hindi na ako humihinga dahil sa pakikinig sa kanya. Nabuntis niya si Eudora but she didn't really love him. She has a lover in Lanayan, yung kababata niya. Kaya ayaw niya dito magpakasal para hindi malaman ng lalaking yon na kasal na siya kay Kuya Clint. Pero sa huli, nalaman din ng lalaki ang auntie mismo ni Eudora ang nagsabi doon sa lalaki. Kaya ayun, umiling siya. Nagpakamatay. Patuloy siya sa pag-iling. Nasa ibang bansa pa noon sila Kuya Clint kaya nang makauwi, huli nang malaman ni Eudora. Then everything turned out complicated. Sinisi niya si Kuya Clint sa lahat. Muntik niya pang ipalaglag sila Summer at Rain dahil sa galit na naramdaman dahil sa pagpapakamatay ng lalaki. Mas lalo pa ako nagalit sa kanya kasi lumabas lang na hindi niya naman pinakasalan si Kuya Clint dahil gusto niya. Pinakasalan niya alang-alang sa pera. Goodness, naramdaman kong lumalamig na ang gatas, ngunit hindi ko yun mainom. Malamig na rin ang sikmura ko dahil sa pakikinig. Sinasabi mong si Eudora ang nagdesisyon na sa ibang bansa sila magpakasal? Oo, sino pa ba? Alam mo, hindi kami naimbitahan sa kasal. Silang dalawa lang. Huli na nung malaman namin na nagpakasal na pala sila. Kahit si Papa, nagulat na lang nang sabihin ni Kuya Clint ang nangyari. Ibig sabihin, gusto ni Eudora na isekretong nangyari. Kung totoo man yon, nakakalungkot naman. Noong una pa lang, hindi na talaga minahal ni Eudora ang kanyang pamilya. Saglit akong pumikit, ayaw na husgan agad ang lahat. Hindi ko alam ang totoong nangyari kaya wala akong karapatan na magbigay agad ng negatibong opinyon kahit pa nasasaktan ako para kay Clint at sa kambal. Kaya alam mo, nasagat talagang inis ko kay Eudora, galit na turan ni Elvira. Isama pa yung mga panlolokong ginawa niya kay Kuya Clint pagkatapos na maikasal sila. Niloko niya si Kuya Clint. Lahat ng luho niya binibigay ni Kuya Clint, lalo pat hindi problemang pera kay Kuya. Pero inabuso niya. Kahit ang mga lalaki niya, pera ni Kuya Clint ang ginagamit niyang pangbayad. Ano? Nagsalubong ang kilay ko. Wala siyang kwentang asawa at mas lalong wala siyang kwentang ina. Nagtitiis lang dati si Kuya Clint para sa mga bata. Ayaw niyang lumaki sila Summer at Rain na walang ina. Kaya sa huli, tinanggap niya pa rin si Dora. Kahit wala na siyang nararamdaman. Ilang beses na siyang nahuli ni Kuya Clint dahil ilang beses na siyang nangaliwa. Walang kapatawaran ang ginawa niya pero alang-alang sa mga bata, naging martir ng lubos si Kuya Clint. My throat went dry. Mabagal na rin ang pagpinting ng puso ko dahil sa mga nalaman. Parang nahihirapan pa na iproseso ng isip ko ang bawat detalye na tatanggap mula kay Elvira. Kaya nang dumating ka sa buhay nila, Rafaela, ikaw ang minahal nila, hindi si Eudora. Pinakita mo kung sino ka. Minahal mo sila ng totoo. Inalagaan mo sila ng walang hinihinging kapalit. Kahit nakamukha mo si Eudora, iba ka pa rin sa kanya dahil minahal mo sila ng totoo. At minahal ka rin nila. Natutunan ka nilang mahalin, Rafaela. Maniwala ka, nakita nilang Rafaela habang pilit kang nagpapanggap na Eudora. Lumamlam ang mga mata ni Elvira, nadala lang si Kuya Clint sa lahat na nangyari. Kaya ganun ang ginawa niya. Maiisip niya rin yon. Humina ang kanyang boses sa huling sinabi. Parang bumigat ang dibdib ko, dahilan para huminga ako ng malalim at punuin ng hangin ng baga. Para akong dinagsa ng maraming impormasyon at hindi ko alam kung paano isa-isahin yon. Una, yung maaga siyang naulila. Alam ko kung gaano yun kahirap dahil dumaan din ako sa ganoong sitwasyon. Ang tagal kong pinangarap na makahanap ng taong magmamahal sa akin ng totoo. Ang tagal kong nangarap para sa isang bagay na normal sa ibang tao. Yung tipong kapag napapatingin ako sa kompletong pamilya, pakiramdam ko kalahati ng puso kong tinatanggal sa dibdib ko. May mga gabing umiiyak ako. Nagtatanong kung bakit ganitong nangyari sa akin. Karapatan ko rin naman na magkaroon ng masayang pamilya. Pero bakit pinagkait sa akin? Sobrang hirap siguro para sa kanya, lalo na't galing siya sa isang aksidente. Nakailanman, hindi sumagi sa isip ko na ganun ang nangyari sa kanya.
Marami siyang pera. Kinukup siya ng pamilya ni Elvira at alam kong maayos siyang tinrato kaya ang unang mabubuong idea sa isip niya ay ang pangarap na paglaki niya. Gagawa siya ng sariling pamilya kung saan mararamdaman niya ulit ang pagmamahal ng pamilya lang mahahanap. Ganon din naman ako dati. Ang pinagkaiba lang na dungisan ng pangarap ko. Dahil sa mga nangyari, namuhi ako sa mga lalaki at natakot sa kanila na baka hindi magandang hangarin nila. Kaya kaysa magpamilya, ang pinangarap ko'y nangarap akong lumaya at makatakas sa pamilyang kumupkup sa akin noon. I'm dreaming for a happy family too. Naghahanga din naman ako ng lalaking magmamahal sa akin ng buo at totoo, pero hindi yon ang priority ko noon. Nagkataon naman na yun ang unang ibinigay kay Clint ang pamilyang pangarap niya. Sa kamalasan nga lang, maling babae ang napunta sa kanya. At mas lalo pa akong nawindang sa kwento ni Elvira tungkol kay Eudora. Sobra-sobrang impormasyon ito, para akong nalulunod. Si Eudora, paano niya nagawa yung lahat? Hapon nang makabawi ako sa lahat, na pagkakatulala at pagkawala sa sarili. Ang dami kong iniisip, dahilan para mapagod na lamang ako at walang magawa sa buong maghapon. 4:30 nang bumaba ako at maabutan sa sala si Elvira na mag-isang nanonood ng romantic movie. Nag-order pa siya ng 2 pizza na ngayon ay nakapatong sa coffee table kasamang popcorn at juice. Napailing ako sa sarili. Akala ko nasa taas siya at nagkukulong sa kwarto. Lumapit ako at tumabi sa kanya sa pagkakaupo sa mahabang sofa. Saglit niya akong nilingon at ibinalik din kaagad ang tingin sa flat screen. "What happened to your eyes?" Tanong niya, ngunit ang mga matay nakapako na sa television. Hindi ko siya sinagot. Umupo ako sa kabilang dulo. Siya naman ay nakaupo rin sa kabilang dulo ng sofa. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa sofa. Bahagya siyang nakaharap sa akin. Ngunit ang kanyang ulo'y nakatutok sa flat screen. "Get yourself some pizza." Aniya, inabot niya sa akin ng kahon ng pizza. Tinanggap ko yon at kumuha ng isa. Akala ko hindi mahilig sa mga romantic movies si Elvira. Wala kasi sa itsura niya na kinikilig siya sa mga ganyang pelikula. Lalo pat parang hindi naman siya interesado sa mga kwentong pag-ibig ng ibang tao. Tahimik siya habang nanonood, samantalang sumusulyap ako sa kanya habang kumakagat sa malaking slice ng pizza. Nakapokus ang kanyang mga mata sa TV. Madalas natutulala siya kapag intense ng eksena, ngunit hindi mo makikita ang ekspresyon na naglalaro sa kanyang mukha. "Alam mo, mas better yung simpleng kasal lang, no?" Komento niya pagkaraan at sinipat ako ng tingin. Hindi ko alam ang title ng pelikulang pinapanood niya. Hindi ko nasimulan ng kwento pero sa huling parte nito, ikinasal ang 2 bida. May sakit ang babae. Ayaw nitong magpakasal dahil alam niyang iiwan niya rin naman ang bidang lalaki. Ayaw niyang maghirap ito at masaktan kung sakaling mawala na siya. Ngunit ang bidang lalaki, pinilit pa rin itong sumugal at dinala siya sa harap ng pari para pakasalan. Simpleng garden wedding lang ang kasal ng dalawa. Walang ibang bisita maliban sa mga magulang ng mga bida. Ewan ko ba, pero naisip kong sa sobrang simple ng kasal, parang nahikayat din ako magpakasal kagaya ng dalawa. Walang mga guest, sadyang mga importanteng tao lang ang inibitahan. Magandang pagkakaayos sa lahat at maayos pa ang naging takbo ng kasal. Pero sa bagay, pelikula yon. Pagagandahin talaga ang senaryo upang maging patok sa masa, lalo pat doon magsisimula ang mas matinding emosyon ng mga manonood. Pero hindi naman papayag si Kuya Clint na ganun lang ang kasal niyo. Mula sa pagkatulala sa malaking flat screen, nilingon ko siya dahil sa kanyang sinabi. Ipinilig niya ang kanyang ulo, tinignan niya ako. Seryosong kanyang mukha at walang bakas ng pagbibiro. "Ha?" I mumbled absent-mindedly. May kakaiba ako nararamdaman sa tiyan pagkatapos ng kanyang sinabi. Hindi ko alam na kayang buhayin ng mga salitang yon ang mga paru-paro na noon ay nawala ng pakpak at nagtago sa dilim. Naglilipara na sila ngayon na parang muling umusbong ang kanilang mga pakpak pagkatapos na mabali at muli silang nakasilip ng kaunting liwanag. Kasabay nito bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso ko. Kakaibang epekto sa akin ang sinabi ni Elvira.
Samantalang hindi naman yun mangyayari. Tumawa siya, umiling at ngumiti pagkaraan. Tila nakita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ko. Naisip ko lang na kapag pinakasalan ka ni Kuya Clint, sigurado kung hindi yun papayag na simpleng garden wedding lang. And of course, I won't let that happen. Dapat sa simbahan kayo't grande ang kasal. Umawang ang bibig ko dahil sa masayang tono ng kanyang boses. Mapangarap niya yung sinabi. Kung kanina nagkakarera sa loob ng dibdib ko, ngayon naman naninikip na yon, dahilan para sumakit at mas lalong naging mahirap ang paghinga. Ano bang sinasabi niya? Hindi yun mangyayari. Tumahimik ako, iniisip na lang na inaasar niya lang ako dahil alam niyang namimiss ko si Clint at ang mga bata. Pinilit kong iwaglit ang kung ano mang sinabi niya dahil alam ko sa sarili ko na kahit kailan hindi ako maikakasal. Hindi, kahit sa pinakasimpleng kasal o hindi na lang ako magpapakasal. Dahil dadalhin ko habang buhay ang pagmamahal ko sa isang lalaki. Hindi ako manunumpa sa harap ng altar kung hindi siyang kasama ko. Pero nasisigurado kong hindi siya susumpa ng katapatan dahil ako ang kasama niya. Imposible, masakit pero yun ang totoo. Akala ko magiging maayos na ako pero sumapit na lang ang dilim ay mabigat pa rin ang pakiramdam ko. Hindi ko lang yun ipinahalata kay Elvira dahil baka mas asarin niya pa ako. Iba ang epekto sa akin nila Clint, para akong sinasaksak kapag nababanggit sila. Lalo pa ngayon. Kaya ayaw ko na munang makarinig ng bagay na tungkol sa kanila. Pero sadyang makulit si Elvira. Maaga ka matulog ngayon, maaga rin tayong aalis bukas. Bilin niya bago umakyat sa itaas para matulog. Mula sa pagtipa sa laptop, sinulyapan ko lang siya at bumuntong hininga. Akala ko titigil na siya sa pangungulit niya. Gusto ko silang makita. Gusto ko masilayan kahit saglit ang kambal. At ayaw ko. Hindi pwede. Kahit na gusto ko, hindi pa ako handang gawin yun. Hindi ka pa ba tapos dyan? Tiningnan niya ang laptop. Umiling ako. Hindi pa. May nare-replyan akong email. Tumango siya. O sige, pagkatapos mo, umakyat ka na't matulog. Maaga tayo bukas, bilin niya. Magsasalita pa sana ako pero mabilis na siyang umakyat sa hagdan. Good night, Rafaela. Sleep well, sigaw niya habang umakyat sa hagdan. Nang tuluyan siyang mawala sa paningin ko, isinandal ko na lamang ang likod sa backrest ng upuan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa mga labi ko. Naghilom na lahat ng sugat ko sa katawan, maliban lang sa isa. Hindi ko alam kung maghihilom pa ba ang sugat na yon. Hindi ko alam kung taon pa ba ang bibilangin bago maghilom ang malalim na sugat na yon. Akala ko kaya ko na. Akala ko nasanay na ako sa realidad ng buhay, ngunit may mga gabi pa rin pala na gusto kong bumalik sa nakaraan para makasama sila ulit. May mga gabi na kahit balot na balot ako ng makapal na kumot, ramdam ko pa rin ang lamig at ang walang lunas na kalungkutan. Ngayon, kahit na alam ko sa puso ko na gusto ko silang makita upang pawiin ang pangungulila, hindi ko pa rin mapigilan ang sarili na huwag pangunahan ng takot at pagkaduwag. Nariyan ang pananabik na makita silang muli, ngunit nariyan din ang takot na baka mas masakit kung ipipilit kong makita sila. Rafaela, bulong ko sa sariling pangalan. Huwag kang duwag, sasamahan mo lang naman si Elvira. Sandali lang kayo, masasaktan ka lang pero hindi mamamatay. Kaya mo yan, kaya natin to. Sumikip agad ang dibdib ko. Kaya mo yan, bulong ko muli sa sarili. We are just going to visit them, Rafaela. Hindi naman tayo matutulog sa bahay ni Kuya Clint. Babalik din tayo kagad kapag palubog na ang araw or even before the sun sets. Puno ng frustration ng boses ni Elvira. Tinignan ko siya at napabuntong hininga. Sumunod siya sa akin nang pumasok ako sa kusina. Hindi may pintang kanyang mukha at halatang nasira na ang kanyang umaga dahil sa patuloy kong pagtanggi. Gusto ko naman Gustong gusto kong sumama pero hindi ko pa kaya. Kahit anong pilit ko sa sarili. Kahit anong kumbinsi ko, naduduwag pa rin ako. Maisip ko pa lang na makikita ko si Clint sa bahay niya kapag bumisita ka. Ngayong araw ay para na akong binubuhusan ng malamig na tubig. Wala akong mukhang ihaharap sa kanya. Ayaw ko ring pahirapan ng mga bata.
Naiintindihan ko ang galit ni Clint sa akin. Naiintindihan ko kung hanggang ngayon ay galit pa rin siya sa akin. Wala nang dahilan para tanggapin niya ako sa pamamahay niya. Sabihin man natin na kasama ko si Elvira, hindi pa rin yon sapat para ipagpilitan ko na lang biglang sarili sa pamamahay niya upang makita lamang sila. Hindi ko na mababagong katotohanan ng mukhang ito. Ang mukhang nakikita nila ay kopyang-kopyang mukha ng kakambal kong si Eudora. Maalala agad ni Clint si Eudora kapag nakita niya ako. Kung tatanggapin niya ako para na rin niyang tinanggap si Eudora sa pamamahay niya. Baka mainsulto lamang siya. At saka malaki ang kasalanan ko kay Clint. Hanggang ngayon, dinadalaw pa rin ako ng konsensya sa tuwing naiisip kong niloko ko sila ng angkinin ko ang pagkatao ni Eudora at huli na nang ipagtapat ko sa kanila ang totoo. Kung ilalagay ko ang sarili ko sa sitwasyon niya, marahil ganun din ang mararamdaman ko. Magagalit din ako. Kamumuhian ko rin ng babaeng impostora. Wala akong lakas para labanan ang kabang nararamdaman ko simula pa kaninang umaga, kaya mas makakabuting hindi na ako sumama at hintayin na lang na bumalik si Elvira sa villa. Huwag mo na lang kayang isipin si Kuya Clint. Hindi naman siyang pupuntahan natin. Si Summer at Serena ang bibisitahin natin. They miss you, Rafaela. I'm sure about that. And you badly miss them too. Akala mo siguro hindi ko alam na umiiyak ka sa gabi dahil sa kanila. Biglang turan niya. Puntong hininga na lamang ang naisagot ko sa sinabi niya. Hindi niya talaga ako titigilan. Elvira crossed her arms. Sumandal siya sa island counter at bahagyang tinaasan pa ako ng kilay. Maaga akong nagising para maghanda ng almusal kahit pa halos 2 oras na ang tulog ko kagabi. Gumising ako ng maaga dahil maaga ang kanyang alis papuntang Lanayan. Dahil sa kakaisip kagabi, madaling araw na akong dinalaw ng antok. Ngayon tuloy para akong lumulutang sa hangin at kusang lumalabas ang mga salita sa bibig ko nang hindi yun pinag-iisipang mabuti. O kung mag-isip man ako, paniguradong hindi yun sigurado. Paanong hindi ko siya iisipin, Elvira? Bahay niya yun. Nere-respeto ko si Clint, kaya dapat lang naisipin ko rin kung anong mararamdaman niya kapag makita niya ulit akong bumabalik sa bahay niya para bumisita. At saka, naintindihan ko yung galit niya sa akin. Dapat lang din naman na magalit siya sa akin. Mariin akong umiling sa kanya, pilit na pinapanindigan ang desisyon na hindi ako sasama. Wala rin ako mukhang ihaharap sa mga bata. Paniguradong kapag makita nila ako, makikita nila si Eudora at hindi ako bilang si Rafaela. I miss them. Hindi ko naman yun itatanggi pero tama pa ba? Kasi kung may hirapan sila ng dahil sa akin, mas gugustuhin ko na lang na manahimik at huwag na sa kanilang magpakita. Kahit na kailan. Tahimik ng buhay nila. Tinalikuran ko siya para lang maglagay ng orange juice sa mesa. You're thinking all about situation. Masyado kang negative kung mag-isip. Samantalang hindi pa naman natin alam kung anong mangyayari. The kids will accept you no matter who you are. Bakit ka ba ganyan? Sumunod siya sa akin at padaskol na naupo sa mesa bago ako tinapunan ng matalim na tingin. You're imprisoning yourself in your own ill thoughts. Sabi nga nila, kung mahal mong isang tao, ipaglaban mo. Fight for your own happiness. Fight for what you love. Umupo rin ako sa katapat na upuan at nagsimula na magpalaman ng tinapay. Lumalayo na tayo, tugon ko. Tinaasa na naman niya ako ng kilay at tinuhog ang tosino. Hindi tayo lumalayo kasi palapit tayo sa katotohanan. You care for them because you love them. Natatakot kang magpakita, hindi dahil sa nirespeto mong nararamdaman ni Kuya Clint. Kung hindi, ayaw mo lang ipakita ang sarili mo dahil akala mo patuloy kanyang kamumuhian dahil lang sa mga nangyari noon, Rafaela. You should also realize that a person can move on. They can also forgive. Sinubo niyang tinapay bago nagpatuloy. Oo, nagkamali ka. Sabihin natin na nagsinungaling ka sa kanila, pero may ginawa ka ba na ikasasama nila? Wala naman, hindi ba? Naging mabuti ka sa kanila. Binaba niya muli ang pagkain at matima kong tinitigan. Nasaktan lang si Kuya Clint kasi huli na parang nalaman niya ang totoo at hindi pa yung gaanong maliwanag sa kanya. He was shocked to know the truth.
Kahit naman ako nung malaman kong totoo, hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Hindi madali na tanggapin na lang yun agad, Rafaela. Naguluhan din ako, naalala ko bigla na hindi siya kaagad naging mabait sa akin. Kahit na inalagaan nila ako ni Rickson, nakikita ko pa rin sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan, ang pagkamuhi at ang pagkalito. It was hard. Kahit sa sarili ko noon, hindi ko magawang tanggapin agad na magkapatid kami ni Eudora. Kaya magkamukha kami. If you really love my cousin as well as the kids, hindi ba dapat nagiging matapang ka para ipaglaban sila? Na kaya mo si Eudora. Kaya mo ng kahit na ano. This time your enemy is nobody but you. Yourself. Huwag kang maging duwag. Harapin mo kung ano man ang kinatatakutan mo, Rafaela. Kasi kung patuloy mong ikukulong ang sarili mo sa takot, hindi ka makakalaya. Paano kung napatawad ka na pala nila? Paano kung natanggap na nila ang katotohanan? Kailan mo pa sila haharapin? Kapag pumuti na yung buhok mo at kulubot na yung mukha mo? Kahit naman tumanda ka, wala pa rin namang magbabago dyan sa mukha mo. Naipikit ko na lang ang mga mata at malalim na naman na napabuntong hininga. Dahil sa mahaba niyang litanya, marahil tama siya. Naduduwag ako magpakita dahil alam kong may mali akong nagawa. Natatakot ako dahil pakiramdam ko walang kapatawaran ang nagawa ko. The hurt in their eyes, it will forever haunt me, even in my dreams. Paulit-ulit ko yung naalala, ang galit sa mga mata ni Clint na araw na yon. Hindi ko yun makakalimutan. Pinipigilan ko ang sarili na makaramdam ng kahit na anong pananabik. Dahil alam kong mali ang nararamdaman kong iyon. Mali na patuloy ko silang minamahal. I love them. And God knows that. Kaso hindi ko pa kayang ipaglaban kung ano man ang nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit ko ba ipaglalaban yon. Natapos ang almusal na wala pa rin akong masabi. Hindi nagbago ang plano ni Elvira. Kahit na nagpahayag na ako ng pagtutol, pupunta pa rin siya sa lanayan at isasama niya ako. Hindi siya magpapatalo. Hindi niya tatanggapin ang pagtanggi ko. Kaya ang magpaalam siyang akit para maligo na, nagpaiwan ako sa kusina para maghugas. Hindi ko na maramdaman ang sariling puso. Bastang alam ko mabigat yon. Parang may nakadagan na bato kaya bawat paghinga ko ay mas lalong nagpapahirap sa akin. Minsan nakakatawa. Akala ko sa teleserye lang ito nangyayari. Pero ngayon, hindi ako makapaniwalang saglit na niyanig ang mundo ko. Ginulong buhay ko at nawala ko ang dating ako. Akala ko sa teleserye lang na malakas at biglaan ang pagtama ng pag-ibig. Hindi ko akalain na sa realidad, mas malakas pala yun at biglaan. Ngayon na paunti-unti ko nang nahanap ang sarili ko, bumabalik pa rin ako sa dating pagpapanggap na Eudora. Kasi nagkunwari man akong ibang tao, sumaya naman ako, nakasama ko sila, naramdaman kong minahal nila ako. Saglit akong naging kompleto kahit maraming kasinungalingan ang dating ako, nahanap ko yung parteng bumuo sa mga pangarap ng batang Rafaela na nasa puso ko. The alarm alerted. Wala sa sariling mabilis ako nagpunas ng kamay at lumabas ng kusina para tingnan kung sinong nasa labas. Naka-enhance ang security system ngayon dahil kay Elvira. Hindi ko rin alam kung bakit niya yun ginawa. Kapag bumubukas ang gate, mag-a-alert ang alarm sa loob ng bahay. Ito was like a doorbell. Pero hindi alam ng pumasok na alam namin na nakapasok sila. Naisip ko kagad si Rickson. Alam niya ang passcode sa gate. Kaya makakapasok siya kahit hindi nahingi ng pahintulot ng tao na sa loob para makapasok. Pero ang sabi ni Elvira, sa sunod na buwan pa uuwi si Rickson. Kaya nasa salas pa lang ako nakakunot noon na ako. Gawa sa salamin ng dingding ng buong first floor, kaya malinaw kong nakitang pagparada ng isang pulang BMW sa tapat ng bahay. Rafaela! Malakas sa tawag ni Elvira mula sa likod ko. Hindi ako nakasagot dahil na rin sa biglang kaba na gumapang sa akin kahit na wala namang kakaibang nangyayari. Sinong dumating? Tanong niya nang makababa sa hagdan. Basa ang kanyang buhok at tila nagmamadali siyang bumaba para tingnan ko sinong bisita. Umiling ako. Hindi ko alam. Ibinalik kong tingin sa sakyang nasa labas ng bahay. Tumulak ang pinto ng sasakyan at mabilis na bumaba ang nasa loob. Marahang singhap ang kumawala sa nakaawang kong bibig
nang makitang isang batang babae na bumaba. Nakasuot ng pink na summer dress at naka-ponytail pa na pagkataas-taas ang mahaba't maalon na buhok. Dahilan para makita ko kaagad ang maamot maganda niyang muka. Kung kanina kinakabahan ako ng walang dahilan, ngayon naman nagwewelga na sa loob ng dibdib ko ang puso kong abnormal na tumatalon. Dahil sa halo-halong emosyon, sumunod pang isang batang babaeng kamukhang kamukha ng nauna, para silang Xerox copy ng bawat isa. Kahit ako, hindi ko na alam kung sino ang sino. Nang mapatingin sila sa akin at makita kami mula sa labas ng bahay, malapad na ngumiti ang batang babae na huling bumaba, kaya nabigyan na kaagad ako ng idea at agad silang nakilala. "Mommy!" Malakas na sigaw ni Summer.